Pangulong Bongbong Marcos Jr. iginiit na hindi natatakot kung magkakagulo sa West Philippine Sea. Palapit na tayo ng palapit sa nagpipintong digmaan. Kung dati kasi mga Chinese Coast Guard lang ang tumatambay sa West Philippine Sea, ngayon padami na ng padami ang Chinese Navy warship. Pero magpapatalo ba tayo dyan? Dito naglabas ng matapang na kautusan si Pangulong Bongbong Marcos. Utos na permanenteng magde-deploy ng Philippine Navy warship sa bahagi ng Bajo de Masinloc. Ang mas nakakatakot pa sa utos ni PBBM, pinapalagyan na ang lahat ng heavy machine gun ang lahat ng Philippine Navy helicopter. Tila gusto na ni PBBM pagbabarilin ang matitigas na mukha ng mga Chinese. Kahit kasi paulit-ulit na palayasin ng Philippine Navy ang mga barko ng Chinese vessel, babalik at babalik ulit ang mga ito. Dito papanindigan ni Pangulong Bongbong Marcos na handa itong makapagyera sa China at igigiit ang ating karapatan sa bawat Pilipino fisherman. Dati Coast Guard lang ng China ang gumagalaw dun sa area natin. Ngayon may Navy na, sumama pa mga fishing boat. So nagbabago ang sitwasyon. But well, maliwanag naman para sa atin. We just watch, of course, what everybody is doing. But really, for us, patuloy pa rin natin. We just defend our maritime territory. We continue to support all of our fishermen, our fisher folk who make their living from these fishing grounds. At patuloy naman natin tutulungan sila. At despite whatever else happens, may binablock tayo, kung ano, pinashadow, patuloy pa rin ang ating gagawin. Dahil yan naman ang trabaho natin. Trabaho natin, tulungan natin yung mga fishers na matagal na, ilang henerasyon na, doon nangingisda. So that's essentially the issue there. So that's the basic principle there, is that the fishers must be allowed to fish in their traditional fishing grounds which belong in the maritime territory of the Philippines. Kung may spy nga ang China sa gobyerno ng Pilipinas, may bayaran rin ang China sa mga Pilipino. Yes, totoo yan. Binabayaran ng China ang pro-Duterte noon na siraan si Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Talagang totoo pala iyon kapwa mo mga Pilipino ang sisira sa'yo. Dito pinagbantaan ni Commodore J. Tariela ang mga Pilipinong pro-China na bilang na lang ang mga oras nyo dahil aarestuhin namin kayong lahat. Basta para kasi sa pera talaga, ibebenta mo kahit ang iyong bayang sinilangan. Those people na naging mouthpiece ng Chinese government to spread the lies, sila yung talagang active sa social media. Sila yung nag-share ng kung ano sa Facebook, sa Twitter, sa Instagram. And unfortunately, yung general public, na karaniwang tao lang talaga, minsan nasisway pa nila kasi itong mga fake news peddlers na to, sila talaga yung agresibo. Na gumagawa ng column sa Diaryo, gumagawa ng pinag-uubusan pa ng panahon ng pag-i-edit ng videos and photos na nilalabas ng Coast Guard at ng Armed Forces of the Philippines to discredit itong transparency initiative natin sa publiko. So, I am appealing now, kaya I call for unity for the Filipino people. Regardless who you supported sa nakaraang eleksyon, whether you are pro-Duterte, whether you are pro-administration of the Bongbong Marcos, or whether you supported the Liberal Party, ang laban natin sa West Philippine Sea ay laban ng bawat Pilipino. Hindi to laban ng Coast Guard, hindi to laban ng Armed Forces of the Philippines. Ang ginagawa natin sa West Philippine Sea ay siguraduhin natin na magkaroon ng tamang awareness sa bawat Pilipino. Kung patuloy nating hahayaan ang mga fake news peddlers na to na nagiging mouthpiece ng Chinese government, maraming Pilipino na makukonfuse kung ano talaga nangyayari sa West Philippine Sea. It will deviate from the objective of this national government na maglahad ng totoong storya, na magkaroon ng social awareness ang bawat Pilipino at malaman natin kung ano nangyayari sa West Philippine Sea. Kaya ang bawat Pilipino ngayon, kung sakali, I'm calling out to all Filipino na mahilig mag-Facebook, mahilig gumamit ng social media, kung makakakita kayo ng fake news na lumalabas sa feed nyo,
at least care to comment, share the right information. This is the only way, no, na maka-counter natin etong mga fake news peddlers na to. Huwag nating hayaan na mag-proliferate to. Otherwise, sa laban natin sa West Philippine Sea, matatalo tayo. Talagang patindi ng tindi ang tensyon sa West Philippine Sea. Kahit mga Pilipino ay nakikipag-away na rin sa gobyerno para lang sa pera. Kayo, anong masasabi nyo sa balitang ito? I-komento sa baba ang inyong saloobin.